Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the good. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili member ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtan sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may balita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadalangan niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasi sa matagusa nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Happy Sabbath sa tibok kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo sa aton tulamanon sa atong divine service. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Dako ang among kalipay na ikaw nakig-uban kanamo alang sa pagtuon sa imong mga pulong. Puna kami sa gahom sa Balang Espiritu aron among masabtan ang mensahe sa daang tugon labi na sa tagna ni manalag na Daniel. Ipakunsad sa tibok kalibutan ang gahom sa Balang Espiritu. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo kining tanang pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Mga kaigsunan, magapadayon kita sa atong pagtuon. Daniel, the wisdom to the wise. Focus gyapon ta. Daniel chapter 5 gyapon. Ato gyud ning tagud-taguron mga kaigsunan. Aron masinsilyo nato pagpasabot ang tagna nga gisulat ni manalagna Daniel.
So karon mga kaigsunan, ang atong topic, Daniel Kapitulo 5, the handwriting on the wall. Many tekel and parsin. Muna nga itong hatag pagtagat. Ang teksto na gingon, ugon niya gikan sa iyang presensya ni Hari Belsasar. Adunay kamot nga gipadala nga nagkulit sa maong bungbong sa maong palasyo sa sinulat. Og ang nasulat niini nga gikulit mao kining musunod. Many tekel and parsin. Daniel 5:25. Unsa ang kahulugan niini? Busa nga kaigsunan. Taliwala sa kahubog ni Belsasar, kauban sa iyang mga advisors. Tungod kay iya mang gipakuha ang balaan ng mga butang sa sanktuaryo, nga gitago ni Nebukadnesar gikan sa Jerusalem. Wa tutanduga ni Nebukadnesar. Apan si Belsasar, mga kaigsunan, gihakot. Gimong tagayan sa inom, mga kaigsunan. Iyang gihugahugawan ang balaan nga mga butang gikan sa sanktuaryo. Ug sadaya nga iya kining gibuhat, ang iyang pagpasipala sa balaan nga butang wa gyud ni pasagday sa Dios. Gitagad gyud ni. Mao nga nagingon ang teksto, immediately diha sa ilang kaubog, diha gipadala ang mga tudlo sa kamot sa tao nga nakita og nagkulit kini sa iyang bungbong sa palasyo at bang sa mga lamparahan og nakita sa hari ang kamot nga nagsulat niini. Mga kaigsunan, delikado sa atong kinabuhi. Kanang naabitay mga warning, kanang naabitay mga tilimadon, ato nang nakita nga ang Diyos di gyud mo uyon niini, apan atong ipamugos. Di nato balihon igsoon. Ayaw mo kalimot ang teksto immediately diha. Mangita ang Diyos sa pagpahinumdum kanato. Kung dili kita mo sunod sa iyang kabuton nga naa nay mga talambagan, mabasa nato sa balang kasulatan ug uban pa, apan gituyo nato nga dili gyud ta mo sunod, mga kaigsunan. Musimang ta sa laing dalan. Ang Diyos mga sampung sa atong mga ditor sa kinabuhi, among balik tas dalan. Apang kumusimang na putas pikas, sampungan na putong nga dalan, arumot tulid yun ang atong paglakaw kauban sa atong Diyos. So, kung naanay mga tilimad doon na mga tambag, doon na atong mabasa, nga Diyos supak sa atong desisyon, palihog, ayaw awaya ang Diyos. Kabisag asa kita, maabot kita sa kamot sa Diyos. Taas ang kamot sa Diyos. Isaiah 59:1 tan-awa. Ang kamot sa Ginoo dili mubo, nga dili makaluwas kanimo. Ang iyang mga igdulungog dili bungol, nga dili makadungog. Kung dili mubo ang iyang kamot, mga kaigsunan nagpasabot, taas ang kamot. Wa tay mataguan. Sa diha nga nakita sa hari, nga dunay kamot raigson, walay lawas, dunay kamot sa tao, nga nagsulat sa bungbong o dingding sa iyang palasyo. Nan, ang Daniel 5:6 na yun, og ang dagway sa hari, nausab, naalarma iyang pagunahuna, ang iyang mga bitiis na ngaluya, o ang iyang mga tuhod nagkurog. Kanaigson giyon, the king's color changed. Nga naman, og hubog ang tao, mga kaigsunan, mupula ang naong sa taong hubog. Nahinumdumi nga kining Babylonian igsoon, mga puti ni sila og mga panit. Inikahubugan ni mupula. Busa mga kaigsunan, sa lakto nga pagkasulti, miluspad ang naong sa hari. Sama sa iyang amahan,
o sa iyang apuhan nga si Nebukadnesar. Nagpatawag usab si Nebukadnesar og maalam nga mga tao pag-interpretar ni adtong damgong nga iyang nalimtan o kining si Belsasar sa Daniel 5:7 unang bahin. Ang hari sa makasog miingon, dad-anin niyo ang mga maglalamat, mga kaldyanhon, mga tigbasa sa mga bitoon, o ang tanang maalam nga mga tao, dad-anin niyo dinhi. Pag-adto na to sa last part sa Daniel 5:7, kay bisag kinsay makabasa ni ining nasulat sa bungbong o giyang interpretar ang kahulugan, ako siyang hatagan og bistis nga harianon o hatagan ako siya og kwintas nga bulawan o himon ko siya nga ikatulong nga gamhanan sa akong ginharian. Grabe so. Unya ang mga maalam nga mga tao gipatawag sa hari miadto apan di sila makabasa sa nasulat ni makasulti unsay kahulugan. Daniel 5:8. Si Hari Belsasar na alarma mga kaigsunan. Niluspado sa balik. Ug ang iyang mga cabinet members nga hubog mga kaigsunan naglibog unsa ilang buhaton. Ngadtong panahona sa maong nakita nga sinulat sa bungbong igsoon si Daniel 80 anyos na. Tigulang na. Ani igsoon ang kalahian. Unsa ang pagtan-aw sa rayna nga inahan ni Hari ni Belsasar. Og unsa ang pagtanaw ni Belsasar kang Daniel. Aniya, ang rina nagingon, adunay tao sa imong ginharian nga puno sa espiritu sa balaan nga mga Dios kay sa adlaw sa imong amahan kining tawhana may kaalam, may kahayag og may gikan sa mga Diyos nakaplaga diha kaniya. Gani si Nebukadnesar nga imong amahan naghimo kaniya nga punuan sa mga maalam nga mga tao sa ginharian. Tungod kay siya adunay pinasahi nga espiritu kahibalo, pagsabot, pag-interpretar sa mga damgo, bisan pa magsaysay sa mga tanghaga o makasulbad sa mga problema naa kang Daniel. Kinsa ginganlan og Belteshazzar. Karon si Daniel tawga kay iyang ipakita unsa ang kahulugan sa maong nasulat. Daniel 5:12. Tawga si Belteshazzar nga mao si Daniel. Apan si Belsasar mga kaigsunan, gamay pagtanaw kang Daniel. Ang iyang pagtanaw ulipon. Tanawara, pag-abot ni Daniel igsoon naging din Daniel 5:13. Og si Daniel gidala sa iyang atubangan sa hari. Og ang hari mingon ngadto kang Daniel, ikaw si Daniel, usa sa mga bihag o ulipon nga gidala sa akong amahan gikan sa Huda. Igsoon mubo ang pagtanaw ni Belsasar. Munang wa siya magtagad ni Daniel. Panang rina taas og pagtanaw kang Daniel. Atong ikumpara mga kaigsunan. Belteshazzar nga si Daniel og si Belsasar nga hari. Okay? Si Daniel gitawag og Belteshazzar. Samtang kining hari ni anong panahona ang iyang pangalan Belsasar. Nga parehang kahulugan nga ang ilang Diyos nga si Marduk nagbantay kanila. Ikaduha, si Belteshazzar na kahibalo sa mga sinultian. Og makabasa kung unsa ang nasulat sa bungbong. Apan si Hari Belsasar dili makabasa sa nasulat sa bungbong. Ikatulo, sa presensya sa mga opisyalis, si Belteshazzar nagdumili sa pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Samtang si Hari Belsasar
grabing yarok, grabing lakla sa makahubog nga Lebanon. Ikapat, si Belteshazzar dali makasabot. Ang iyang hunona malantip. Apan si Hari Belshazzar, nawala ang maayo niyang pagsabot. Di niya makontrolar ang iyang hunona. Ikalima, si Belteshazzar nagdumili nga mahugawan ang iyang kaugalingon pinagis pagkaon sa pagkaon sa hari. Apan si Belshazzar, iyang gihugahugawan ang mabalaan nga butang gikan sa sanktuaryo sa Jerusalem. Ikaunom, si Belteshazzar gihatagan og taas nga katungdanan sa diya nga iyang na-interpret ang damgo sa Daniel Kapitulo 2. Apan dinhigson sa Kapitulo 5, si Hari Belshazzar nawad-an sa taas nga katungdanan. Ikapito, ang dagway ni Belteshazzar mga kaigsunan, nagkaon og pagkaon nga yano kayo, mga gulay og mga liso og mga nuts. Way lain nga matahom og padagway na adtong panahon mga kaigsunan. Apan si Belshazzar, miluspad ang iyang naong mga kaigsunan. Mao ni ang pagtandi nato kang Belteshazzar nga si Daniel og si Belshazzar nga hari. Sa diya nga nagatubang ni si Daniel, gisaysay ni Daniel kang Belshazzar nga ang imong amahan taliwala siyang garbo, nakabaton siya sa pagpaubo sa iyang kaugalingon. Unta mao ni ang imong buhaton. Tanawa matod pa ni Daniel. Apan sa diya nga si Nebukadnezar, mitubo, nibiturok ang iyang garbo sa iyang kaugalingon. Nga puno na sa garbo ni gahin na iyang kasing-kasing. Siya gipaubos sa Diyos, gikan siyang trono, o gikuha ang hibaya, gikan kaniya. Muna ang sulti ni Daniel nga tukang Belshazzar. Ugon niya ang imong amahan, tungod kay siya nagpasigarbo. Diabog siya gikan sa palasyo, og nawad-an sa mayong panimuot. Og ang iyang una-una daw sama na sa mananap, nga nagpuyo kauban sa mga asno. Nagkaon sa sagbot, ikson gi-relate ni Daniel, unsa ni tabo siyang amahan. Nagkaon og sagbot kauban sa mga baka, ang iyang lawas puno ng mga balhibo, nabasa na sa mga yamog, o diha iyang nasabtan ng labang magkagahagahom nga Diyos, mo'y nagbuot sa mga ginharian. Bisan pa sa ginharian nga gidumala sa mga tao. Apan ikaw nga anak, o Belshazzar, wala ka magpaubo sa imong kaugalingon, bisan ikaw nasayod sa nahitabo sa imong amahan. Daniel 5:22. Tungod kay sa diha nga ikaw mitaas ang imong garbo, imong gikuha ang balaan nga mga butang sa sanktuaryo nga gitago sa imong amahan, mga tagayan, mga tasa, mga baso nga bulawan ug silver, kauban sa inyong mga asawa, sa imong mga cabinet members, o gihimo ninyong tagayan ang balaan ng mga butang sa sanktuaryo. Taliwala sa inyong kahubog, nagigamit ninyo ang balaan ng mga butang nga tagayan sa inyong bino. Nagdahig pagyud kamo sa inyong mga Diyos. Diyos nga bulawan og silver, bronze og puthaw, kahoy og bato, nga di gani makakitag makadungog. Nga ang Diyos mo naghatag kanimo gininhawa o naghatag kanimo sa tanang mga dalan, apan wa gyud ikaw magpasidungog sa matuod nga Diyos. Daniel 5:23. Kinigsoon, mao gyud ni ang gitawag nato. Importante gyud ning
paningingnan sa ginikanan. Niabot ang garbo ni Nebukadnesar. Di ba ako'y nagtukod din yung palasyo? Di ba ako'y nagtukod din ginharian? O sada nga si Belsasar mo na hari. Mituro ko sa mong garbo. Magbantay tayong mga ginikanan. Kayo sayang mayon at binuhatan malimtan sa atong mga anak. Ang ilang mahinumduman ang dautan na atong binuhatan. Unya gikan sa imong presensya, ang kamot gipadala og nagkulit sa sinulat Daniel 5:24. Og ang nasulat mao kini. Gibasa na ni Daniel. Mini, tekel, og parsin. Daniel 5:25. Og ang interpretasyon ini nagyo si Daniel mo, mini, ang Diyos nagyap sa imong mga adlaw nga imong ginharian mo abot ang katapusan. Daniel 5:26. Tekel, gitimbang ka, pero kulangan ka, kayabag man ka, nang hambog man ka. Perish ang imong ginharian, magkabahin-bahin, o gitugyan kini sa Medo-Persia. Atong tanaw nagsoon ang root word. Ang pulong mini, gikan kini sa pulong nga coin. Kanang kwarta bitaw nga silver, plata. Sa Ezekiel 45:15, Isra 2:65, katong coin nga kwarta gitaw katong mina. Mina. Nga katong maong gagmay nga mga salapi, mo to ibutang sa timbangan. Kanang timbangan bitaw igsoon nga katong karaan bitaw. Nga na dahil butangan diri balansi. Kung mabalansi, mo na ang kabugat. Kung pila ang imong gibutang diri, mausap ka na ang timbang. So igsoon, gibalansi na ang kinabuhi. Tekel. Og nakaplagan, kao gitimbang, kulangan ka. Parsin. Sa Aramaic nga pulong, perish. Nga buti pasabot na bahin. Takos na ito igsoon nga atong isa-isa ang grammar. Kay mini, tekel, o parsen, noun kini sa English igsoon sa pagkasulat, noun. Sa structure sa grammar, noun. Apang pag-interpreta ni Daniel, gihimo niyang passive verb. Nga buti pasabot, noun, gihimo niyang past tense. Mao igsoon nga, kung atong tanawon, mao kini. Mini, dayon gisunod ang tekel, o gunya, gisunod ang parsen or peres. Busa igsoon, ang noun, gihimong verb, pero ang pagka-verb, past tense na. Mao ni ang literal, kung atong i-translate sa English. Numbered, with, and divided. Noun ang original. Pag-interpret ni Daniel, past tense. Unsa man ang kahulugan ni igsoon. Ang buti pasabot ni ini, nga pag-express ni Daniel na himong past tense, buti pasabot niya, nga kini sigurado nga mahitabo. Gi-past tense na niya. Future, pero pag-describe niya, past tense igsoon. Salaktun nga pagkasulti, buti pasabot, ngang decree sa Diyos nga nasulat diha, kini mahitabo gayud. Mo nang gi-past tense mga kaigsunan. Kumbaga, ang interpretasyon nga yung passive verb or past tense, mo nang gitawag og already not yet. Already fulfilled. Diha sa pagkasulat, but not yet. Umaabot pa. Salaktod nga pagkasulti mga kaigsunan, ang paghari ni Belsasar, coming to its end, mahitabo kayo. Ang kinabuhi ni Belsasar, gitimbang-timbang, kulangan, walay pagkamatarong. Busang ginharian, bahin-bahinon, kuhaon kikang kaniya. Noon sa magidigsoon, ang kasaysayan, nakaplagan man yun. Dito sa cylinder
nga nakita sa mga archaeologist sa Medo-Persia. Nasulat diun sa pagkuha ang Babylonia. Sumala sa nakulit dito sa cylinder, nakaraan na sinulat sa Medo-Persia. Nag-ingon na samtang ang hari sa Babylonia, kauban sa iyang mga counselors, kauban sa iyang mga bodyguards na hubog, ang mga sundalo sa Medo-Persia naghimog kanal o gipatipas ang suba sa Euphrates nga mo'y nagtagla sa syudad. Paghubas mga kaigsunan, ang nahitabo didto miagi sa riverbed sa maong nahubsan nga suba. Lapos ang mga kay giparil man ang syudad. May paril ang Babylonia nga syudad. Apan sa liya nga gipatipas ang suba sa Euphrates, nagkanal ang mga army sa Medo-Persia. Paghubasig soon, nisuludayon ang mga sundalo. Ang makasusubo mo kini, niadtong panahon na, wag yung maugmay, niadtong panahon na, Belshazzar the Chaldean king was killed. Many taken person. Wag yung maugmay son. Patay si Belshazzar. Og unya si Darius. Si Darius mga kaigsunan, mo'y mikuha siyang ginharian. Si Darius na itong panahon na, mga 62 pa ang panuikot. Ano yung sketch sa Babylon? Kanang medyo triangle, rectangular na igsoon mo ng mapa sa Babylonia. Kining blue igsoon mo na ang Euphrates River. Mo na gipatipas sa mga sundalo sa Medo-Persia o ang giagian sa suba nga ni mala mga kaigsunan diha miagi ang sundalo. So, ang kamot sa Diyos taas. Besag asa ka paingon, moabot ang kamot sa Diyos. Busa si Darius mga kaigsunan, mong mikuha sa mong ginharian. Mo tutaigsoon sa mga paghangyo sa mga nagapaminaw. Ang pulong handwriting on the wall, kanang sinulat sa bungbong, o sa kini ka idiomatic expression, o sa kini ka panultiun, nga buti pasabot, dunay mga ilhanan nga may dautan nga mahitabo. Dunay mga ilhanan nga di nimo malalis, nga dunay dili mayong mahitabo. Handwriting on the wall. Mo ni igsoon nga ang handwriting on the wall na himo kining idiomatic expression. Meaning to say, warning nimo, warning. Handwriting on the wall, warning kanimo nga may katalagman sa imong kinabuhi. Handwriting on the wall. Amo ti pasabot igsoon nga dunay dili maayo negatibo nga mga paghitabo. Kada nga sinurutan handwriting on the wall, nagasugyot nga dunay dili madugay nga katalagman. Dayag kayo nga mahitabo. Mga kaigsonan, handwriting on the wall buti pasabot warning sa atong kinabuhi. Ako maghangyo sa matag usa ka ninyo. Ayaw hulata nga ikaw kako makadawat sa handwriting on the wall. Ayaw paabuta nga makadawat kita og warning gikan sa Dios kung sa mga atong kinabuhi karon nga nakasupak sa kabubuto sa Dios. Ayaw hulata ang handwriting on the wall. Kung unsa man ang atong matang sa pagkinabuhi igsoon, ay gulata nga doon mga warning nga mabut sa atong kinabuhi. Ay gulata nga ang espada, Exodus Darius, magahukom sa atong kinabuhi. Matutas practical application. Balik ta sa karaan nga Israel. Ang plano sa Diyos sa Israel, dili hari ang magdumala sa ginharian. Dili. Kaya kung hari ang magdumala, may tendensya nga kini mo abuso batok sa mga
katawan. Paghari ang magdumala, musupak kini sa kabuto sa Dios ug madala ang mga katawan. Mupahamtang kini og bugat nga mga taxes ug kining tanang pasidaan mga kaigsuonan gilapas kini sa mga Israelhanon. Kay gusto gid nila nga sama sila sa napalibot nga mga ginari na hari. Gusto nila nga doon na tao nga hari nila. So igsoon, bisan ang Diyos dili gusto. Apan ang Diyos mo pili mangyud, ang tao mo pili mangyud. Nga gusto naghari, dihatag sa Diyos si Saulo. Nagyabag si Saulo. Dahil may mga nagsunod-sunod after igsoon, nangayabag ko sa basahan ba lang kasulatan, gamay ra yung tarong ng mga hari igsoon sa Israel. Gamay ra tarong. Busa, sa diha nga nakita sa mga Israelhanon, nga sayop ang ilang gibuhat. Nga gipasada sila dito sa Diyos, ayaw lagi sa hari. Abusahan lagi mo. Dadoon ka mo sa pagsimbag Diyos. Ayaw. Ha? Unya ka mo mandar-mandaran pag yun sa pakigubat, ayaw lagi hari. Parang tao mo pugos yun. Karon sa diyang hari, mga daw tana sa nasod sa Israel. Nagreklamo na ang mga tao. Siyagit na sa pakiloy sa Diyos. Ginoo, tama na. Grabe na ang among hari, nagabusar na. Tama na, Ginoo. Para mga kaigsuonan, doon ay teksto nga akong ibilin kaninyo. In practical application. Nagingon ang Ginoo. Unang Samuel 8:18. Ug niadtong adlaw kamo magatiyabaw, kamo magasinggit tungod sa inyong hari. Nga inyong gipili sa inyong kagalingon. Parang Ginoo, dili magatubag kaninyo ni adtong adlaw. Writing on the wall, writing on the wall. May mga warning na sa Ginoo, ayaw lagi sa hari. Ayaw, dili mo'y magdumala kaninyo. Namugos. Nag-abusar ang hari kanila. May reklamo ang mga Israel. Ginoo, insakto na, tama na. Grabe na pag-abusar sa among hari. Panagingon na Ginoo ni adtong adlaw, dili ako mutubag sa inyong pagsiyagit ug paghilat. Saon, grabe kini nga sultan. In that day you will cry out because of your king, whom you have chosen for yourselves, but the Lord will not answer you in that day. Makasusubo mga kaigsuonan. Usay na ay tay tinuyuan. Naatay tinuyuan. Tambagan ta, labi na sa mga dalagag, mga ulitaw. Ayaw lagi mo pakigninyo sa dili matinuon. Mo insister kita. Sa diya nga nagkayamukat ang kaminyon. Sa diya nga banag asawa, wala madalas kamatuuran. Magsige naghangyaws. Ginoo, tandugang kasing-kasing sa ako hiligugma. Nagingon ang Ginoo, nagwarning na ko ninyo. Nagwarning na ko ninyo, wa mo maminaw. Karon magtuaw mo hilat, maghangyo mo kanako, dili ako mutubag kaninyo. Tapuson ako iso. Pinaginining the parable of the pleadings of a pregnant out of wedlock to a bride. May usa ka tulunghaan na to. May usa ka estudyante nga may talent. May talento igsoon. Di na ko enumerate ang mga talent. Kaya I just want to hide sa mga tao. Basta may talento. Unya, tungod siya ang talento, daghang ma-attract ng mga babae sa iya. So, grabe ka pala uyab kining lalaki. Grabe ka pala uyab. Besag asa. Grabe ka pala uyab. Masagawa sa eskwelahan o sa sulod sa eskwelahan, grabe yun, manguyab igsoon. Unya, makita nimo nga dili maayo yun ang resulta. So, igsoon, sa diya ang nigawas na siya sa kolehiyo, nag-decide siya nga magminyo. Ang iyang pakaslan igsoon na iskidyo ng kasal. Usa ka dalaga nga wala magka-eskwela sa maong tulunghaan. Kay lahi ang iyang kurso.
daghanang nagtambag nining pangasaunon. Sigurado ka nga kining lakihan mo imong pakaslan? Grabe ra ba nag-record sa college? Daghang mga babayan ang naghilak. Di man jurisdiction. Kaya nahigugma lagi siya sa laki. Then, sa wala pakasla sila, hapit na kaslon. Niabot ng panahon. May babae nga may adto sa maong balay sa pangasaunon. O kini nga babae, estudyante sa atong eskwelahan. May adto dito o naghangyo sa pangasaunon. Giinan ang pangasaunon. Wala pa man yun mo maghinayat ba kay kaslo ng pamangkin mo? Pwede ba nga imo nang ihatag siya sa ako? Kay buntis ko. Buntis ko. Na ako'y gisabak nga bata. Maghangyo ko nimo, please. Ay nagpakasli kini nga tao. Kay gusto na ko nga siya manubag ning akong pagkabuntis. So kitambagan ang maong pangasaunon. Nami di ay napabuntis na ayaw na lang dayon na. Muhilak mag-ison. Kaya nahigugma magi sa lalaki. So nagbalibad ang pangasaunon, dili. Dili na ako ikasurinder akong gugma. Ninig lalakiha. May gibilin ang mga babae nga buntis o nagingon. Sige, magninyo magyud ka sa akong uyab nga nakapabuntis na ako o ako'y may mo. Pero magampo lang ko nga ang akong paghilak nga nabuntis ko nining tawhana nga wa ko ninyi. Ang akong paghilak dili unta maagian nimo. Kining mga luha nga nitulo sa akong mga mata magampo ko nga dili maagian. So nakasal siya niadtong iyang pangasaunon. Ang buntis nga classmate igsoon sa atong eskwelahan. Giluom na lang yun niya ang iyang kaugalingon. Nanganak ang mga babae. Nanganak. O niya, nanganak usab ang katong nakasal. Nanganak. Pero gsoon, pagdagan sa kapanahonan. Nang ligid ang kapanahonan, di lang nako i-detalye. Nagkabulag kining maong magtiayon. Nagkabulag ang maong magtiayon. Tungod kay ang lalaki, mao gihapon niyang gibuhat. Wa mo hunong sa iyang pagka-makihilawaso. Nakahinumdum ka katong maong asawa? Sa gisulti ni atong babae nga nagbuntis, nga nagingon, di magyud ka na ako madalaghangyo. Sige, padayon mo pagkasal. Mag-ampo lang ko nga kining luha sa akong paghilak. Ngawa ko nungi sa maong lalaki. Dili, unta ni mo maagyan na akong paghilak. Ikson, the handwriting on the wall. Muna, akong gidala ka ninyo. Kaya kung naay mga pasidaan nga makita na to, signs mato pa na to, signs of the times. May mga tilimad-on sa bidiseta. Tanawa tutukin ninyo. Di babug at katong hangyos babay? Nga magampo ko nga akong mga luha di ni mo maagyan. Nga magampo ko nga akong kaulawan di ni mo maagyan. Igsoon, for me, that was already the handwriting on the wall. Unta igsoon, di nato ignore kung naanay mga tilimadon sa atong kinabuhi. Kung naanay mga signs nga atong makita, ayaw ignore. Those are the handwriting on the wall. Magampo kita alas pagtapos. O Diyos, ang kinabuhi ni Hari Belsasar, usa kada kong leksyon sa among kinabuhi. Nga di ay magpasulabi kami, taliwala sa imong mga warnings, mga tilimadon, dili di ay nimo kinisayluan, kay matud pa sa mong teksto, immediately, the handwriting on the wall was seen. O Diyos, tabangan mo kami, nga kung adunay mga tilimadon,
nga ikaw dili mo uyon sa among mga plano sa kinabuhi. Di kami magpaabot nga makadawat kami og gitawag og the handwriting on the wall. Tudluy kami o Diyos sa pagpaminaw kanimo. Tudluy kami sa pagbasa sa mga petabo sa among palibot. Ablihan mo ang among mga dalunggan nga makatimbang-timbang sa mga talampagan. O Diyos, dili kami buot nga magpadala ikaw sa the handwriting on the wall sa among kinabuhi. Salamat ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoo manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.